Alright. At totoo po yun, no? Sa mission po natin, encourage ko lang din po ang lahat na sa mission po natin sana makita natin yung pagtawag ng Panginoon sa atin na tumulong. No? Kasi when we go into the mission field, doon natin nakikita yung realidad ng buhay outside of our church. Doon natin nakikita kung ano ba talaga yung itsura ng mga, even yung estado ng mga tao na tinutulungan natin na maaaring wala pa sa Panginoon. So sa pag-yes natin kay Lord, sa pag-join po natin sa mission, no, tayo ang ginagamit nga po ng extension ng Panginoon ng pagmamahal niya sa kanila. At dito rin natin nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Ma-share ko lang po, no, nung mission po, nung 2019, nagre-review po ako ng board exam. At ako po, nararamdaman ko po ang tawag ng Panginoon sa akin na mag-join sa mission kahit na po ako yung nagre-review. At medyo ano po yun, medyo challenging kasi kasagsagan po siya ng review season tapos may klase po ako nung mga time na yon. Ngunit challenging man, pinili ko po na sundin yung pagtawag ni Lord sa akin. At sa awa ng Panginoon, wala po tayong napabayaan. Nagawa po natin yung tungkulin natin sa mission sa Cebu. So nasa Cebu po kami ng isang linggo noon at tumulong po doon sa mga communities. At sa awa ng Diyos, naipasa pa rin po ang board exam. So wag po nating isipin na ang pagsakripisyo natin sa mission, no, pagsunod natin kay Lord is yung mawawalan tayo. Pero it's an opportunity actually na maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos na magmilagro sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya pwede na po kayong mag-sign up sa mission sa prep day po ng October 8 or even sa Cebu. No, maaari po kayo po ay hinihipon ng Panginoon din na ma-expose talagang ma-expose din po sa ibang lugar, sa ibang kultura. Makita niyo po yung mga tao sa Cebu na ating tutulungan. All you need is yes. All God wants is yung yes, pag yes natin sa Kanya po. Yung mga detalye kung saan kukuha maaari po, inisip natin, pamasahe, accommodation sa Cebu, no, it's the Lord's doing na po. Kasi kung saan tayo tinawag na Panginoon, siya po ang magsusupply sa atin ng kagamitan para doon. Amen po. Amen. So, yun po. So, good morning po sa ating lahat. Good morning po, magandang umaga. Ako po ang inyong speaker for today. And nag-iisip po ako ng pang-intro kagabi sa message na ito. Sabi ko, paano kung binigyan ako ng notes, paano ko to sisimulan? Tapos kagabi, nag-dinner po kami. Nag-dinner kami dyan lang sa malapit na mall, no, sa isang restaurant. At may kasama kami na nagbiro kasi medyo nag-annual meeting po kami. Tapos syempre nag-dinner. Tapos may nagbiro, uy, ang dami nating in-order, happy birthday. Happy birthday. Tapos nakita ko yung isang kuro, narinig niya na, uy, birthday daw nung table na to. Ito, kaya. Tapos pumasaksikan sila dun sa Tapos kumuha ng ice cream. Ice cream na may cone. Tapos kinantahan, happy birthday to you. Yung kinantahan po, alam nyo kailan ang birthday? December pa. Sobrang excited. Sobrang excited. Pero nakakatawa lang, nag-speak siya sa akin kasi naranasan na namin ito even before pa, nung nasa Timog pa po tayo. May instance din niya na isa nating kapatid, no, nagkakainan din po kami doon. Tapos nagkabiruan lang, happy birthday niya. January po nun. No? Tapos yung kinantahan ng happy birthday nung sa restaurant na yon, ang birthday, June pa. Si Brother Joshua, birthday daw, pero January pa lang. So sa akin, nag-speak yun na, pwede itong magandang intro. No? Kasi pag birthday, kukonect ko sa topic natin kasi ito lang yung intro na naisip ko eh. Pag birthday, usually na birthday wish na inaano. Pag tinanong mo yung may birthday, uy, make a wish, make a wish. Ano po yung kadalasan na wish na sinasabi natin? Long life, good health, di ba? Ano pa? World peace. World peace. Kasi maaaring yung time na yon na pressure lang, wala lang maisip. Sige, world peace na lang. No? Pero deep down, sa nakikita natin sa paligid natin ngayon, I believe, no? Hindi lang ako, but all of us deep down, we all want peace in our lives. Tama po ba? Pag nakikita natin yung balita, may gera pa rin pala sa Israel at ngayon ata Lebanon ata ngayon ang binobomba nila, ganyan. Tapos parang honestly ako nababahala ako, Lord, ano nangyayari sa mundo?
Kasi ramdam namin eh. Nagpapagas kami pag may giyera sa Middle East, ramdam ko eh. Tumaas yung tumaas yung presyo ng gas, 'di ba? Pero yung mga ganong balita po, na ako nababahala ako. I don't know about you. Ako po nababahala ako pag meron pa ring balita ng giyera. Akala ko tapos na, akala ko nag-ceasefire na, tas ganun pala ulit. Tas even dito sa bansa natin, makikita natin yung mga opisyal natin ng gobyerno, watak-watak, gulo-gulo. Lord, ano bang ginagawa, dapat mangyari sa Pilipinas? Ganito na lang ba to? Nababahala ako, mga kapatid. Kasi ako, I long for peace. I long for peace in the world. I long for peace in our country. And I know all of us also do. Tama po ba? It's all we long for. We want peace in our family. Gusto natin yung pamilya natin, payapa sila, lahat ng pangangailangan nila na po-provide natin. We long peace for our marriages, lalo na yung mga marriages na, alam mo yun, medyo nagkakaroon ng distansya. Gusto natin kapayapaan dun. Sa workplace natin, Lord, gusto ko manahimik na yung boss ko para wala na siyang ipagawa sa akin. We want peace. Ayaw natin ng maaari iba sa atin. Sana, no, ayaw natin ng mga chismis sa office. Gusto natin payapa lang. Magtatrabaho lang ako ng maayos. Kaya, peace in our hearts and in our minds, mga kapatid. Alam niyo po, sa kahit yung mga mayayamang tao po, ito yung minsan na hindi nila nakakamit. Kahit anong sobrang yaman nila, secured sila financially and physically, pero ang wala sa kanila is yung kapayapaan ng puso, kapayapaan ng isip. Ganun po kahalaga ang peace sa mga panahon po natin na ito. Lahat po tayo gusto ng kapayapaan. Tama po ba? Amen. And ngayon po, ang generation natin, kung titignan natin, tayo po ang pinaka-connected. Ayan, may mga cellphones kayong dala, di ba po? Pag kailangan mo mag-message sa kamag-anak mo sa ibang lugar, isang message mo lang kahit nasa ibang bansa sila, sa Amerika or whatsoever. Pag may naiwan kang gamit sa pwede mong ipadala, may Lala Move. Di ba? Pag maghihingi ka ng pasalubong or ng balikbayan box, di ba? May DHL. Di ba? Napakadali na mag-connect kahit na malayo ang distansya natin. Kaya lang, kung sisiyasatin din natin, kung titignan natin ang society natin ngayon, tayo rin yung pinaka-divided. Do you agree? Makikita mo po sa social media, merong panig kay ganito, merong panig kay ganyan. Merong may sariling mundo. Di ba? Madami pong mga keyboard warriors na lahat maraming pinaglalaban. Pag ikaw naman, spectator ka lang, titimbangin mo lahat, may punto siya. Pero may punto rin to. So, anong susundan ko, anong anuhan ko, anong papanigan ko, di ba? Some of us, we become confused kasi ang dami nang nangyayari. Because social media has become a battlefield, di ba? And minsan makikita pa natin yung gulo ng pamilya. Makikita mo rin sa social media, there's families stop talking because of misunderstandings or minsan nagtotalk pa sila, sinisirahan nila yung bawat isa. Even yung churches, makikita mo, ang daming pagtatalo. Yung mga friendship, nauuso yung FO, friendship over, kasi because of pride, because of mistrust, because of betrayal, communities become divided by politics. Mga kapatid, yun ang reality ng mundo natin ngayon, di ba? Kasi ang katotohanan niyan is that conflict comes naturally. Peace does not. Because nandito tayo sa broken world, mas natural mo makikita yung kaguluhan. Ang bata nga, hindi mo kailangang turuan manakit. Pero pag inagawan mo ng laruan, papaluin ka tama ba? Conflict comes naturally, but peace does not. And nakakalungkot, di ba po? Pero ito ang reality na mas madaling mag-criticize, mas madaling pumuna, mas madaling manglait. Pag may nakita kang pangit, pangit naman yan. Di ba? Mas madali po na magalit sa kapwa natin pag may ginawa silang mali instead na itama natin sila or turuan natin. Tama po ba? Mas madaling sakyan yung feeling mo ng anger or bitterness kaysa sa makipag-ayos ka sa kapwa mo tao. But it takes the transforming power of Christ to become a peacemaker. At doon na po tatakbo tayo sa series natin ngayon. Nandito na po tayo sa Matthew 5 verse 9. Ang sabi dito, pakibasa po, 1, 2, 3. Blessed are, they shall be called sons of God. Ayan. Basahin po natin mabuti, no? Peace
makers, mga kapatid. Hindi po siya peace lovers na, ang gulo naman dyan, ayoko na sa company ko kasi yung boss ko nag-aaway, ganyan. Tapos puro chismosa, dito na lang ako, lilipat ako sa ibang company dito kasi payapa. Ayoko na sa friend group na yan kasi ang gugulo ng buhay nila, dito na ako sa ano. Ayoko na sa sa gantong kulay sa gobyerno, nagbabangayan sila, lilipat na ako sa kabila. It's not peace lovers na hanapin mo lang kung nasaan ang payapa. Hindi rin siya peacekeepers. No na, okay lang yan, wag na kayong mag-away. Quiet na lang kayo para lahat tayo bati. Nakakuha natin. Hindi siya ganoon na okay lang kahit may gulo sila, basta hindi sila nag-aaway. Wag mo nang patulan yan. No, kahit na wag mo nang ibuko, wag mo nang i-expose yung mali kasi gugulo lang yan eh. Hayaan mo na lang siya. Hindi rin tayo tinawag na peacekeepers, kundi peacemakers, mga kapatid. Tayo ang gagawa, ang magdadala ng kapayapaan. Naintindihan po. A peacemaker is someone who actively works to bring people into the right relationships. Una, with God, and then with one another, mga kapatid. At yun mismo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya nandito na po tayo sa part 8 ng ating Against the Current series. No? Pinamagatan po na, do I create unity or division? So ngayon, we will assess ourselves. Ako ba? Kayo ba? I-internalize po natin. Ako ba ay nagpo-promote ng pagkakaisa at kapayapaan o ako mismo, nag-aanap ako ng gulo o nakakadagdag lang ako sa kaguluhan sa mundo, mga kapatid. At the reality is that we Christians are called by God to have a good impact, a great impact sa ating family, sa ating workplace, at sa ating community. Pero the question is, anong klaseng impact ang iiwan mo? Think about that, mga kapatid. Anong impact kaya ang naiiwan ko sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking community? Am I creating unity or division in them? Kaya sige po, bago po tayo mag-proceed, let us pray po. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, sa iyong salita. God, na aming pagsasaluhan, Lord. Lord, I pray na right now, God, you open our hearts and open our minds, Lord, to see our lives, Lord, in the light of your word, Panginoon. Lord, I pray na siyasatin mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming experiences, Panginoon, and really just talk to us, God, and teach us, Lord, yung mga bagay na gusto mong ituro, ipakita sa bawat isa, Panginoon. Lord, I pray, God, na ikaw ang maiangat, Panginoon, ang glory mo, ang presensya mo, Lord God, ang maramdaman sa lugar na ito, Panginoon, sa aming salita. God, at tulungan mo rin kami, Lord God, na piliin na i-apply ang mga matututunan namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, gabayan mo ang bawat isa sa aming pag-aaral, Lord, and continue to be with us this day, Panginoon. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So nasa Matthew 5 verse 9 na nga po tayo, no? And then sa part 8 na po ng ating Against the Current na series. So yung Beatitudes, yung pinag-aaralan po natin, di ba? Step by step siya. Step by this step. Kung tawagin nga. Di ba? It builds up upon one another. So nandito yung progression na pinagdaanan natin throughout the 7 weeks. No? Una, the poor in spirit recognize their need for God. Pangalawa, natutunan natin na those who mourn over their sins, they become repentant over their sins. The meek, mapagpakumbaba, learns to surrender to God's will. Those who hunger, pursue righteousness. Yung merciful, they become extension of God's compassion. And the pure in heart, seek wholehearted devotion. So itong mga kapatid, puro inward sa atin. Tayo, estado ng puso natin ang matatransform, mababago. Pero this part na po is lalabas na tayo sa sarili nating puso. Ito na we will talk about yung impact na nabibigay natin sa ibang tao. Kasi nga ang sabi, di ba, sa Matthew 5, verse 9, Blessed are the peacemakers, those who make peace with other people, for they will be called children of God. Naintindihan po. So ngayon po, pag-aralan natin, ano ba yung peacemakers? Ano ba yung peace na tinutukoy dito ni Jesus nung tinuro niya ito? So ang peace po dito is ang nanggaling sa Hebrew
na salita na shalom. Shalom, sabihin mo shalom sa katabi mo, shalom. Shalom everybody. Shalom. No? At ang meaning po nito is wholeness. Pagiging buo, pagiging ganap, walang kulang, restoration. Ibig sabihin, kung merong nasira, mare-restore niya sa original ng itsura, sa original niyang disenyo. Harmony, again, hindi nga lang po inward na ito. Harmony, ibig sabihin, it's yung coordination with others, kung paano ka mamuhay kasama ang ibang tao. And then, to flourish, yung magbunga rin po tayo. So that's shalom. And it's having the right relationship with God and others. Mga kapatid, ang kapayapaan po dito is not the absence of war. Ang kapayapaan po dito, hindi quietness. Mga kapatid, it is restoring what sin has broken. At sabi po dito, peacemakers receive peace. Ano ba yung peace? Ano ba yung shalom na naramdaman na receive natin from the Lord? No? Ang sabi po dito sa Romans 1 verse 18, the wrath of God, pakibasa po, 1, 2, 3, wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Kasi ito po ang stand ng Panginoon. No? Ang Panginoon galit sa wickedness, galit po sa kasalanan. At tayo po, di ba, ay mga makasalanang tao. Lahat po tayo, wala pong exempted, mga kapatid. And that's the greatest conflict. Yun yung pinakamalaking war, hindi po yung World War I, hindi yung World War II, hindi yung pag-break ng UNITEAM. Hindi po. Pero ang pinakamalaking war, ang pinakamalaking conflict na kinakaharap ng tao is yung war between the sinful humanity, tayo pong makasalanan, at against the Holy God. Kasi ang Diyos po natin, banal, hindi siya pwedeng ma-associate sa sin. No, at nung kinreate po ng Panginoon si Eva at Adan, malinis. 'Di ba? They are with Him, magkakasama sila. Pero nung nagkasala po, the Lord had to exile them. Why? Kasi God is holy. And that's the greatest conflict na kinakaharap natin. At what does God feel about sin? The wrath of God. May wrath, may hagupit, mga kapatid. Meron pong matinding galit ang Panginoon sa kasalanan. Pero po, ang maganda pong balita dyan is that hindi nagtapos yan sa kasalanan. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa kasalanan natin, di ba? God provided us Jesus Christ to wash over our sins. Para yung dumi sa ating katawan, dumi ng ating kasalanan natin, malinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tignan niyo po yung kapatid, yung katabi ninyo. May dumi pa ba sa mukha? May dungis pa ba? May nilinis na tayo, mga kapatid, ng Panginoong Jesus. Sabi po dito sa Ephesians 2:13-18, but now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Dati, conflict tayo eh. Malayo tayo sa Panginoon. Panginoon, galit sa kasalanan na meron tayo, pero we have been brought near by the blood of Christ. For He Himself, Jesus Christ, is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, of sin, by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them through God, through the cross, by which He put to death their hostility. Mga kapatid, si Jesus Christ ang naghilom nung sugat na yon. Si Jesus Christ ang nagtawid, nag-provide ng bridge para makakonekta muli tayo sa ating Ama, Diyos Ama na banal. Mga kapatid. Kaya sabi sa Romans 5:1-3, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God. No, ang meaning po ng salitang justified is napawalan sala. Na absuelto, nalinisan. Tayo po yun.
Kayo ba yun, mga kapatid? Tayong lahat po yun. Tayong lahat na tumanggap kay Jesus Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into His grace, in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan, again, hindi siya yung walang gera. Kasi yung mga gera, yung mga problema na iniisip natin, yung mga bayarin na hindi natin mabayaran, that's only temporary, mga kapatid. Pag namatay tayo sa lupa, wala na yan eh. Hindi mo na mararanasan yung mga yan eh. But the greatest conflict is the conflict kung saan involved po ang ating espiritu. Kasi yun po ang dadalhin natin sa panghabang buhay. Naintindihan po. Pag tayo namatay nang wala si Jesus Christ sa buhay natin, we will become eternally in conflict with the Lord. But because of Jesus Christ, naghilom, na-restore ang relationship, na-reconcile tayo. No, we have now peace with God the Father. Naintindihan po. Binalik tayo sa original na disenyo ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. That's true peace. Mga kapatid, true eternal peace is not the absence of trouble, but us reconciled with God. Kailangan maintindihan natin na tayo, we are eternal beings. Tingnan mo ang kapatid, ang katabi mo. Eternal being yan. No? Kaya nga sabi ni Paul, no, set your hearts and minds on things above, not on earthly things. Kasi ang earthly things, ang conflict dito sa mundo, it will fade away. But what's important is that yung conflict natin with God is resolved. That's true peace. Naintindihan po. Pwede na tayo makatulog ng mahimbing. Kasi alam natin na kahit anong mangyari sa mundo dito, kahit gaano ka-unpeaceful, kaingay, madaming gulo, ang mahalaga po is we have peace with God. Pagdating ng panahon na kukunin na tayo ng Panginoon, we will be with Him in heaven for eternity. That's true and eternal peace. Naintindihan po? Ayan. And tayo, bilang tinawag tayong peacemakers, kailangan maunawaan natin to kasi we cannot give away yung peace na hindi natin naintindihan o hindi natin na-receive. But for us who receive peace with God, ang sabi dito sa John 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Tignan mo yung katabi mo. May dungis pa ba? Huwag mong awayin kasi anak yan ng Diyos. Lahat, diba? Lahat tayo nalinis na. Tinanggap natin si Jesus Christ. No? At sa mga tumanggap sa Kanya, they have the right to become children of God. At mga kapatid, ang anak ng Diyos, may na-receive yan. May na-receive tayo. At yun ang spirito ng Panginoon. Sabi dito sa 1 Corinthians 2:12, what we have received is not of the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has really given us. Mga kapatid, kung ang Diyos Ama natin ay isang peacemaker, kasi He made peace with us eh. No, kahit na tayo ang makasalanan, ang Diyos Ama ang gumawa ng daan, binigay niya ang kanyang anak na si Jesus Christ. For us, He made peace with us. Peacemaker ang ating Diyos Ama. At if we receive the same Spirit, and God is a peacemaker Himself, tayong mga kapatid ay dapat na maging peacemaker rin sa ating buhay ngayon. Naintindihan po. Tayo tinawag ng Panginoon to not be peace lovers, yung tumatakbo sa conflict, palayo, gusto ko dun lang sa payapa, or yung peacekeepers na, quiet lang, kasi gugulo. No? But we are peacemakers. We bring peace wherever we go. Naintindihan po. At dahil po doon na we are called to be peacemakers, peacemakers reach out to others. Tinawag tayo ng Panginoon to also reach out to others, to make peace nga, to bring peace to wherever we are and whatever we do. Mga kapatid. Kasi nga kanina, di ba, na pag-usapan natin, na pag-agrihan na natin na conflict is easy. Diba? Conflict is natural, pero peace is not. Conflict begins with ordinary moments.
makapagsabi lang tayo ng hindi magandang salita, kahit intentional man or hindi. Mag-iba lang yung tono ng pananalita natin. Maaring iba na yung na-understood na message ng kausap natin. Isang comment, isang joke na sa atin wala lang, pero sa kabilang panig pala is talagang sobrang offensive, di ba? So tayo, bilang peacemakers, we choose another path. We think about the things that we say towards other people. No? Instead of escalating conflict, instead na tayo yung makisawsaw pa o magsimula ng division or ng gulo sa ating pamilya, sa ating trabaho, we pursue understanding. Inuunawa natin ang bawat isa para hindi lumaki yung gulo, hindi tayo makadagdag sa division. Naintindihan po? Instead of assuming the worst, we seek the truth. Mga kapatid, tayo ba, do we seek the truth? Do we try to understand both sides? Kung may nakikita tayo or sa pamilya natin merong disagreement, do we try to understand both sides? Kasi yun po ang pagiging peacemaker, mga kapatid. Many family conflicts begin with simple misunderstandings. Marami po sa atin, no, sa mga magulang, or makikita rin natin yan sa ating society ngayon, maraming magulang ang malayo ang loob sa anak. Ganon din po, maraming anak ang napapalayo ang loob sa magulang because hindi po sila nagkakaintindihan. May mga kamag-anak po, mga magkakapatid na nag-aaway-away dahil sa pamana ng kanilang magulang. Pag sa church din po, no, minsan nakakapag-iwan tayo ng comment or na-offend tayo sa mga bagay na maaaring ginagawa ng kapatiran natin, pero hindi natin sinisikap na kausapin ang bawat isa. At dahil po dito sa mga crack na ito, pag hindi natin pinili na ayusin, dito po siya mas lalong lumalaki at lumalalim po ang sugat, mas napapalayo ang hitwaan. Ako po natutunan ko yan ngayong may asawa na ako. Yun ang tinuturo rin ni Lord. Kasi kami po, or ang dalawang mag-asawa, magkaiba ng pinanggalingan, kinagisnan, na kultura, ng upbringing, ng life experiences. So, iba-iba po ng diskarte, lalo na po sa amin na maaga pa lang na 6 months pa lang po kami. No, minsan po, meron kaming mga kanya-kanyang pamamaraan at pag hindi nasunod or pag hindi nagkaroon ng understanding, minsan yung flesh, nandiyan yung temptation na magalit. 'Di ba? Na tumaas ang boses, na kung mag-isip ng kung ano-ano. Nandun po yung temptation na to cause the divide. And I'm sure na experience din to pati ng mga matagal ng mag-asawa. Pero mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Biblia is that peacemaking begins with humility. Ang Panginoong Diyos, no, ang ating Diyos Ama, siya ang malinis, siya ang banal. Pero hindi niya yun ni Lord sa atin, even Jesus Christ. Ilang beses po natin napag-aralan yun sa Philippians 2 na ang Panginoong Jesus, may karapatan siya, may kapangyarihan siya, because He's God. Pero hindi niya yun ginamit as an advantage for us. Hindi niya yun ginamit para i-condemn niya tayo. So ganun din tayo mga kapatid. When we make peace with others, it should start with our humility. So pag may nakakasalamuha po tayo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, no, minsan silence is wisdom. Pag may sinabi silang hindi maganda or nakarinig tayo ng hindi maganda, yung silence, yung mag-iisip ka muna kung ano i-respond mo, hindi yung, oo nga, si ano, ganito siya. Pangit-pangit ang ugali nun. Pero when we pause and think, ano ba ang maisasabi ko na makakatulong sa sitwasyon na ito na hindi na mapapagpatuloy pa yung conflict na ito. That's wisdom from the Lord. And minsan naman, speaking the truth in love is also wisdom. Yung talagang sasabihin mo kung anong tama, alam mo mali ang ginagawa mo, ikakapahamak mo yan. That's also wisdom, mga kapatid. Kaya ang sabi sa James 1:19-20, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be, hello? Ulit po. Everyone should be
quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Mga kapatid, God called us to live at peace with everyone. Tinawag tayo ng Panginoon na magkaroon ng kapayapaan towards other people. Na bilang ambassadors, bilang mga Kristiyano, hindi sa atin dapat nagmumula ang gulo, kundi tayo ang nagpapalaganap ng kapayapaan. At practical na paraan is ito po, na before tayo magsalita, before tayo makitungo, or before tayo mag-react sa mga nangyayari sa paligid natin, be slow to speak, quick to listen, slow to become angry. Para nabibless din yung mga tao sa ating paligid. Naintindihan po. At ang sabi rin po, nasusulat sa Romans 12:17-21, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it's possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Sabi po dito lahat, walang exemption. Nagbigay pa si Paul ng example. Do not take revenge, my dear friends, even daw sa ating mga kaaway. We have to live at peace with them. Paano? Leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, itong gagawin mo sa iyong mga kaaway. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. And in doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So tayo po, ang tinawag tayo ng Panginoon na to live in peace with everyone. Na tayo ang mag-promote ng kapayapaan sa mga tao sa paligid natin. No? Ayun, living in peace with everyone, it may look like not spreading gossip or stopping yung gossip. Pag may nakarinig tayo ng kwento na wala naman dun yung tao, titigilan natin yun. Uy, wag natin pag-usapan yan. Hindi tama yan. Hindi naman siya ganyan. Hindi nakikisali or nagsisimula ng gulo or away, kundi umiiwas dito. Yung pag-iwas natin sa gulo. Pag alam natin na nagkakaroon na ng mainit na diskusyon tungkol sa politika, ganyan, we opt out. Or hindi na to, magdi-disagree lang tayo dito, kapatid. Huwag na nating pag-usapan pa. Diba? Hindi pagiging pasaway at palaging sumunod sa batas o sa tamang landas. Na tayo, sinusunod natin kung ano yung tama at namumuhay tayo ng matuwid at ayon sa salita ng Diyos. That's how we live peace with everyone, mga kapatid. Kaya lang, minsan, di ba, kung sa pagsunod natin sa Panginoon, dito pa natin minsan na-experience yung discomfort. Standing up for God's truth always draws a significant line which may cause division. Na pag sa atin, sinabuhay natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon, minsan dun pa hindi nagiging komportable yung pamumuhay natin kasi nasanay tayo sa sistema ng mundo. Nakuha niyo po yung punto nito. When we start to proclaim and live in God's truth, we experience ridicule. We experience persecution. For example lang po, nakita niyo po ba sa Facebook yung babae na nagpo-preach sa MRT, LRT? Sa mata niya, he's doing the work of the Lord. Pero ang daming comments doon na against doon sa tao, sa ginagawa niya. And siyempre siya, kung kayo po ang nasa lugar niya, na feeling niyo, sinunod ko lang naman ang sabi ng Panginoon, nagbabahagi ako ng salita ng Diyos. Pero siya, as following yung utos ng Panginoon, she is experiencing persecution. And minsan tayo din ganun, di ba? Minsan dati, sanay kang mangopya, uy, patingin naman ang assignment mo. Titignan ko lang kung paano mo ginawa, kung paano mo sinolve. Pero kinopya mo, kinopya mo lang din. Di ba? Minsan sanay tayo sa ganun, pero nakilala natin ng Panginoon, naraman natin, masama palang mangopya, masama palang mandaya, manlamang. So ngayon, mahihirapan ka sa assignment mo kasi hindi ko alam kung paano to gawin. Pero dahil naniniwala ka sa Diyos, alam mo, sasamahan ka niya even as you solve
Kung may hindi ka alam, pagsisumikapan mong mag-aral, 'di ba, para maintindihan mo, medyo uncomfortable siya compared dun sa dati mong kasi ngayon hindi ka na shortcut, pero ginagawa mo yung tama. Naintindihan po. Minsan nung wala pa tayo sa Panginoon, may mga kaibigan tayo na maaaring hindi magandang impluwensya sa atin. May mga bisyo, nagka-cutting class, maaari pong gano'n, or sa trabaho rin po, yung mga kasama natin sa team natin, maaaring mga dinadaya nila yung mga statistics nila, yung output nila, ganyan, dinadaya nila. Pero nung nakilala natin ng Panginoon, nalaman namin, ay, hindi pala tama yun. So unti-unti mo silang nilalayuan, unti-unti mong tinatama yung gawain mo. And minsan, ang hirap, mas mahirap siya. Kasi aaralin mo yung di mo alam, di ba? Pipilitin mong itama yung pagtatrabaho mo, hindi mo nadadayain yung output mo. Pero alam natin na yun yung tama sa mata ng Panginoon. So standing up for God's truth, minsan, dun pa nagkakaroon ng division. Pero I'm telling you right now, mga kapatid, that's okay. That's normal. Kasi mga kapatid, peacemaking should always be rooted in the truth. Peacemaking should always be rooted in the truth. Sa pakikipagkapwa-tao mo, sa pakikipagkasalamuha mo sa iyong mga katrabaho, sa iyong kamag-anak, no? You're supposed to make peace with them kahit Kristiyano sila or hindi. Pero us in ourselves, it should always be rooted in the truth, mga kapatid. We must love peace and work for peace. We must pray for the people around us and build connections and relationships with them. Pero in our pursuit of peacemaking, we should never abandon our allegiance to God and His truth or give in to compromise. Kasi yun po ang mahalaga sa Panginoon, na tayo mismo hindi nagkokompromiso sa pakikipag-make peace natin sa mga tao sa paligid natin. Ibig sabihin, no, kung ang mga katrabaho mo is wala pa sa Panginoon, gumagawa ng hindi maganda, ng dadaya, for example, ikaw, tinawag ka ng Panginoon to make peace with them, to build relationships with them. Pero hindi ka tinawag ng Panginoon na maging katulad nila na may impluwensyahan at mandaya na rin. Naintindihan po. Kaya nga ang sabi ni Paul dito, if it's possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. If it's possible, mga kapatid, in our pursuit of peacemaking, huwag nating i-give up, i-compromise yung pananampalataya natin sa Panginoon. Alam niyo po, na-experience ko rin yan nung college. Meron po kaming prof sa logic na subject. Tapos, sikat siya sa buong college namin kasi siya yung tao na nagtatanong sa mga estudyante. First year po ako, second year first sem. Siya yung nagtatanong sa klase, sino dito ang Kristiyano? Umalis ka sa klase ko. Sino dito Iglesia ni Cristo? Umalis ka sa klase. Kahit anong hindi lang siya against sa Christian, pero against siya sa religion. So ako, medyo kinabahan ako doon na, paano kung sabihin niya na na gano'n. Lord, sana hindi naman ako ma-put on the spot na gano'n, no? Kasi siyempre ako, alam ko, sasabihin ko, hindi, Kristiyano ako, tatayo ako doon. Aalis ako. Kasi that's my conviction. So pinag-pray ko kay Lord, Lord, sana hindi niya sabihin yun sa klase namin. Sana, iba yung greeting niya sa amin, hindi gano'n. No? Sa awa ng Panginoon, hindi naman niya sinabi yung gano'n. No? At napasa naman natin yung subject na yun. Pero what if tayo yung nalagay dun sa posisyon na yun? Do we choose to compromise our faith, our stand, para lang sa comfort na yun, na hindi na ako mag-change ng subject, mag-change ng prof? Or do we stand for it and accept whatever the consequence, mga kapatid? Just to make peace with people. It's not worth it, mga kapatid. So if there is something na talagang yung pakikipag-peacemaking natin is nagkakalamat na siya dun sa ating
pananampalataya sa Panginoon, it's not worth it, let it go. Kasi tinawag tayo ng Panginoon, not peace achievers, but peacemakers. We just bring peace and let God deal with the people. It's not our job. Kasi God also is after for the integrity of our hearts. Naintindihan po? Ayun po. No? So, when we reach out to people, hindi rin naman natin sila dapat na i-judge. Mga kapatid, when we live out the truth, in speaking and living out the truth, it should always be done in love as Jesus reconciled us to God through love. Hindi po dapat mawala ang pagmamahal sa kanila. Kasi tayo, nabasa natin kanina, while we, di natin na-flash pala, no? Pero while we were still sinners, Christ died for us. So hindi yun hinold against sa atin ng Panginoon, no? But He demonstrated His love to us by sending His Son, Jesus Christ. So tayo rin po, when we speak the truth, when we correct, no, when we encourage people, always do it with love and through love. Naintindihan po. Okay po. Then next one is that peacemakers reconcile with people. Mga kapatid, forgiveness is the heart of peacemaking. Forgiveness is the heart of peace. Kasi tayo nga ay napatawad tayo ng Panginoong Diyos through Jesus Christ. And that's how God brought us peace. So peace cannot exist where bitterness is allowed to grow. Ang sabi po sa Colossians 3 verse 12 to 15, therefore, as God's chosen people, pakibasa po, 1, 2, 3, kindness, humility, gentleness, and patience. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which bind them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace. Ayan, mga kapatid. And then sabi sa Ephesians 4:31 to 32, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So kung ano po yung kapatawaran na na-receive natin sa Panginoon, yun din po ang ibibigay natin sa ating mga kapatiran. Tama po ba? At ang sabi po dyan, get rid of all bitterness, rage, anger, slander, malice. Diba? Lahat na po ng hostility. No, but instead, be kind, compassionate, forgiving one another. Mga kapatid, when we forgive, when we choose to forgive, hindi po nun nine-neglect yung sakit na na-implicate sa atin, na nadala sa atin nung nagawa nila. It is choosing not to let that hurt control your future. It's saying na, I will move on, kaya I forgive you. Kasi holding grudges, tayo po ang nakukulong niyan, tayo po ang nagagapos niyan. Bitterness keeps us looking backward, but forgiveness allows us to move forward. Mga kapatid. And forgiveness also entails, kasama dito yung pagmamahal sa ating mga kaaway. Kaya nga, as Christ died for us, forgiveness is not pretending the hurt never happened. It's choosing not to let that hurt control your future. At as Christ died for us, when we are His enemies, we must also learn to love and pray for our enemies. Sino dito maraming kaaway? Sana hindi na. Pero di ba, meron pa rin tayong mga mga tao na hindi makakasundo. May mga tao lagi na makakasakit sa atin. Pero tayo is kinuman din ng Panginoon to love our enemies. That's part of our peacemaking process, mga kapatid. Sabi dito sa Matthew 5, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. That's what the world is saying. Mahalin mo lang yung mabait sa'yo. Pero yung ayaw sa'yo, ayawan mo rin. Diba? Pero ang tinuturo ni Jesus is salungat. Sabi dito, but I tell you, love your enemies and pray
for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes the sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that. So first, tinuro dyan na we must pray for them. Sabi dito, sa enemies natin, pray for those who persecute you, mga kapatid. That's how we make peace with our enemies. We pray for them na sila rin ang makatagpo ng kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Di ba? Pray mo na masarap yung almusal nila sa umaga. Diba? Just pray for them na mabago ng Panginoon ang puso nila. And then the second one is to reconcile and pursue harmony. Na hindi tayo mag-give in sa urge na to ignore them. Na bahala ka dyan or naisipan pa natin sila ng masama. Ang sabi dito, if you love only those who love you, what reward will you get? Are not even tax collectors doing that? So yung pagmamahal daw sa mababait sa atin, that's normal. Even yung mga makasalanan, ginagawa yun. Pero tayo bilang anak ng Diyos, is that we are called to do beyond that. Kasi yun nga, kung magiging mabait lang tayo sa mabait sa atin, ang sabi dito, even pagans do it. So Jesus is implying here the opposite. Now for us, since tayo yung mga anak ng Diyos, hindi tayo makasalanan na patawad na tayo ng Panginoon. Hindi tayo pagano na maraming Diyos, kilala natin ang Diyos natin. Ang pagkakatawag ng Diyos sa atin is to love also our enemies. Mga kapatid, peacemakers do not avoid their enemies. Peacemakers say good morning to them. Naintindihan po natin. So always choose, mga kapatid, to not give in dun sa urge na iwasan yung nakasakit sa atin or yung i-abandon yung mga naka-hurt sa atin, no, na wag na lang silang pansinin altogether, to cut off our relationship with them. No, hindi po yun ang pagkakatawag ng Diyos sa atin, mga kapatid. We are called to love them even, to bridge the gap. Gaya na sabi kanina, to humble ourselves, to initiate and build relationship with them. Naintindihan po. Hindi man natin makontrol yung response ng tao, mga kapatid, pero we can control our obedience to God. And God calls us to love, to forgive even our enemies. Naintindihan po. And lastly, peacemakers reflect the Prince of Peace. Mga kapatid, nung tayo po, natutunan natin kanina na tayo ay we received peace with God. At nung na-receive natin si Jesus Christ, no, we have a new nature. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:17-21, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God who reconciled us to Himself through Jesus Christ and gave us the ministry of reconciliation. And then ang sabi dito sa Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ibig sabihin, nung tinanggap po natin si Jesus Christ, nagbago na ang nature natin. Nawala na yung dungis sa mukha natin. Tignan mo po yung katabi mo kung nandiyan pa yung dungis. Wala na, di ba? Gwapo na, maganda na. Di ba? Kasi natanggap natin ang kapatawaran ng Panginoon. And us, since natanggap natin ang kapatawaran ng Panginoon, dapat ito na yung nakikita po sa atin, mga kapatid. Kung ano yung restoration na nakita na-receive natin, yun din dapat yung makita ng ibang tao sa atin. Kaya we ask ourselves, now that I am a Christian, ngayon na meron na akong pananampalataya sa Panginoong Hesus, meron na akong kapayapaan with God, no? Am I letting my light shine for others to see? Sa pamumuhay kong ito, sa buhay ko ngayon, sa school, sa trabaho, sa workplace, sa bahay, nakikita ba nila yung tao na merong ng kapayapaan sa Panginoon? Have peace with God?
or nakikita nila na magulo pa rin ang buhay natin. Tayo po, we have the Prince of Peace in us. He transformed us na po and gave us new nature. Kaya we are capable of letting that light shine for others to see. Tayo po ang representative ni Jesus Christ dito sa lupa. So each and every one of us are called to represent and reflect the Prince of Peace, Jesus Christ. Naintindihan po ba? Peacemakers do more than avoid arguments. Hindi lang sila yung umiiwas sa argumento, sa mga magugulong usapan, no? Pero they introduce people to Jesus. Because true peace, mga kapatid, begins with reconciliation to God. So, let's be mindful of that kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo makitungo sa mga tao sa paligid natin. Nakikita ba si Kristo sa buhay ko, sa pananalita ko? And these are some things, some ways, no, to pursue peace in our everyday lives, to make sure na nakikita ng mga tao si Kristo sa atin. First, we can be gentle with our words. Always speak with grace. Even in correction, ingatan natin na makasakit tayo na sa ating pananalita. Always do things in love and with grace, lalo na in our words. Pangalawa po, practice humility. Na tayo po ang magsimula na magpakumbaba to reach others, to build our relationships with one another, to forgive one another. Ayan, always choose to forgive rather than to get bitter. Speak the truth in love and stop gossiping. Huwag na tayo makidagdag sa gulo ng mundo. No? Stop, pag naka-receive tayo ng gossip, we end it right there. Huwag nating hayaan na sa atin pa mas lumawak yung sakop ng gossip na yun. No? Pursue reconciliation over division. Piliin natin na magkaayos ang bawat isa, tayo sa ating pamilya, tayo sa mga kaibigan natin, and then lead others to Jesus. Encourage mo sila. Pag may pinagdadaan ng inyong kapatid, ipakita mo, i-lead mo sila kay Jesus. Encourage mo na may nagmamahal sa'yo, mahal ka ni Jesus. May plano ang Panginoon sa buhay mo. Diba? That's how we pursue peace in our everyday lives. Naintindihan po. Mga kapatid, the greatest act of peacemaking happened at the cross. Ito pong mga pinag-aralan natin, hindi lang yan sinabi ni Jesus na gawin mo to, gawin mo yan. But Jesus demonstrated everything that we learned today. Siya mismo ang nag-reconcile sa atin papunta sa Ama. Na tayo po, na dating kalaban ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, nung nilinis na yun, Jesus Christ broke down the wall that divides us from God, that separates us from God. And He brought us peace through His blood. And every time that we do all of these things, mga kapatid, when we choose to forgive, when we choose to encourage, mga kapatid, when we choose to speak the truth in love, when we pursue reconciliation, we reflect the heart of the Savior who first made peace with us. Did you receive it po, mga kapatid? Ngayon, paglabas po natin dito, pag-check natin ng phones natin, mamaya makikita mo na naman dyan yung samot-saring mga bad news, samot-saring mga away, alitan sa social media or sa tao sa paligid natin. We will become polluted once again. Pero always go back to the peace that Jesus Christ gave us and to the calling that He gave us today. The world says, win an argument, na ikaw ang magaling, ikaw ang dapat natama. Pero Jesus Christ says, win the person. The world says, get even. Gantihan mo kung sino yung nanakit sa'yo. Pero sabi ni Jesus, be reconciled. The world says, protect your pride. Huwag mong hayaan na yurakan ng pagkatao mo. Unahan mo siya, siraan mo siya, pabalik. Pero sabi ni Jesus, protect unity that is rooted in the truth. The conflict that we see all around us, it divides people, it divides families, it divides society. But Jesus Christ
restores. Ang ebidensya po na tayo ay namumuhay na may Kristo sa buhay natin is hindi lamang yung nag-a-attend tayo ng church. Hindi porket tayo regular na nag-a-attend, it might not mean na talagang na-receive na natin ang Panginoong Jesus at nasasabuhay na natin yung binigay niya sa ating kapayapaan. Pero the greatest evidence that we belong to God is that kung kamukha natin ang ating Diyos Ama, who is a peacemaker, who made peace with us. And when we become peacemakers, mga kapatid, makikita nila, sure yun, makikita nila na buhay si Kristo sa atin. At even sila, hindi nila madedenay yun. Dahil sila rin mismo ay naghahanap ng kapayapaan na kay Kristo lamang matatagpuan. The question is, will you be that peacemaker na gagamitin ng Diyos? Ikaw ba? Hahayaan mo ba na ikaw ang gamitin ni Lord na maitawid ang iba pang tao pabalik sa Kanya? Did you receive it this morning? So remember that, mga kapatid. Paglabas natin ng pinto, we will be polluted with many, many things. Pero remember, the peace that we receive with God and the calling that God gave to us. Amen po ba? Amen.